What you got there, bud? Daddy bought a new lawn mower? Huh? You like that? What do you think? Huh? What do you think? Yeah, bumili si Andy ng panibagong lawn power. Nasira kasi yung unang binili niya eh. Kaya bumili siya ngayon ng bago. That is, nakalagay siya is 3-on-1. Ito yung supervisor namin, oh. Okay? What do you think, bud? You like that? Are you helping? Huh? Are you helping? Are you helping? Huh? So, ngayon, 20 in push. So, tignan natin. Yung aming supervisor nandiyan. Ala, inigaan pa, oh. Ala. Sige ka. Oh. Paano bubuksan ni mami yan? Ha? Paano? So what? You gonna stay there? Ha? Paano bubuksan ni mami yan? Andiyan ka. I-assemble pa namin. O, ito pa isa. Dumating pa isa. O, dude. Ano na? O. Sige. Hala, hinigaan na. Paano bubuksan ng mami yan? Paano? Ha? Ano na? Ano? Gagawin mo higaan yan? Oh, si Dude din, oh. Oh. Ano na? Oh. Ano oras ka alis dyan? Para mabuksan na ng mami. Ha? Diyan ka na lang? Ha? Hindi mabubuksan ng mami yan eh. Kasi assemble ko pa ito eh. Oh. Ayan. Ano na? Ala. Paano na yan? Oh, humiga pa. Ala ka, day. Ano na? O, sige na nga. Mamaya ko na lang bubuksan yan. Hello guys! Vlog ulit. Anyway guys, dadagdagan ko lang po yung kinlip ko. Kasi diba, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko siya, kasi si Bud nandoon sa box, diba nakita naman yun sa video. Gusto kong i-unbox para ipakita ko po yung laman. Eh kaso, magulo yun, 2 pusa palaging nakasunod sa akin. So ang ginawa ko, ginamit ko na po siya. Maganda po. Tapos ang kagandahan din po is nafo-fold po siya. So very safe sa space doon sa shed. And yung shed po namin super daming gamit and i-arrange ko din po yun. Ako, Diyos ko, kada meron na lang akong nilalagay na isang gamit, nakikita ko marami akong gaayusin, marami akong dapat itapon. Ay, nako, Diyos ko miyo, hindi na natapos tong linis-linis ko. Mano pa kaya kung malaki yung bahay ko, ako lang naman ang tagalinis ng mga kalat namin dito. Kasi alam naman si Andy, hindi ko naman pwedeng, ano yan, tawag to yung manduhan. Kasi nga, nandoon po palagi sa shop. So, ay nako, anyway guys, ano po, 3 days ago po, naggagawa po ako ng coffee ko. Napansin ko po yung aking coffee maker, super luma na. Ito, mapakita ko po sa'yo. Anyway, that was 3 days ago. So, ang ginawa ko, nag-order na lang po ako ng panibago. Kasi, sabi ko, ano ba naman tong coffee maker ko? Hindi ko akalaing super old. Ayan, oh. Napansin ko po kasi, paano ko ba ipapakita sa inyo? Anyway, ito, super, na siya, yung talagang old. And, siguro itong coffee maker ko, na to, mga 1.5 years na tong ginagamit ko.
Ayan o. Ito, lagi ko din itong hinuhugasan, nilalagay, inaayos ko yun. Pero napansin ko lang po talaga, super old na po pala talaga yung aking coffee maker. Kasi, sabi ko nga po, 3 days ago, napansin ko. Kaya, nag-order na po ako ng panibago and darating daw po yan. Siguro mga ano yan, mga 19. Yun ang estimated date. Anyway guys, good morning nga po pala. sa Tarantaho, hindi ko nasabi sa inyo na good morning. Anyway, eto, as usual, so, kadalasan lang po talaga nakakapag-upload lang po, nakakapagawa lang po talaga ako ng vlog pagka weekends kasi nga po may trabaho ako Monday to Friday, natural, kahit Monday to Friday, trabaho sa work, tapos asikaso sa bahay, and maaga akong gumigising. Iba yung pakiramdam ng ordinary day sa weekend. Teka, dito po yata si Andy. Pumunta po siya kasi sa tatay niya. Anyway guys, yun si Andy nga po yung dumating kasi nag-break time lang po siya kasi yung tatay niya kailangan pang bumili ng mga materials. Kasi po yung tatay niya bumili po ng panibagong van dahil yung luma i-destroy na, and dahil mga po sila, mga home improvement construction po sila, si Andy tsaka yung tatay niya. So yung van gagawan po ng shelves, kaya kailangan yung father ni Andy yung tulong ni Andy. Ano ba yan? Nahihirapan ako magtagalog. Anyway guys, totoo ba itong napanood ko sa sa YouTube channel na ang daw po per 64 pesos ang per day yung makakain ng isang pamilya, 64 pesos daw. And pagka hindi ka umabot sa 64 below, poor ka na. Grabe naman guys. Kahit naman po noon pa ako nandiyan sa Pilipinas, pahirapan talaga yung buhay sa Pilipinas, and kung inaano pa yung budget kung per day kung magkano yung gagastusin, mahirap mong gawin kasi sa hirap ng buhay ng Pilipino at sa hirap ng buhay sa Pinas, mahirap mag-budget kasi lalo na ngayon, nagtataasan na naman yung presyo. Kahit naman dito sa US, nagtataasan ng presyo. Pero wag naman lang yung kumbaga generally speaking, 64 pesos, yun yung pinakamagandang, yun na yung pinaka-budget mo per day na meal, yung 3 times a day. Hindi naman kapani-paniwala yan. Yung pamangkin ko nga, nag-uusap nga kami, ano ba problema? Kasi syempre tinutulungan ko dahil natural yung allowance, yung pagkain and all that. Inaayos ko, tinuturuan ko kung papaano. Kaya sabi ko, disiplinahin mo yung sarili ninyo para hindi kayo nagigipit, hindi kayo nag-struggle. Pag marunong kang humawak ng pera, believe me, maganda yung resulta nito. Kasi marunong kang humawak ng pera Ako, sa totoo lang guys, talagang kung hindi ako marunong mag-budget, wala. Sabog kami ni Andy sa sa monthly expense namin. Kasi ako, pagka kasi ang monthly expense po namin sa grocery, $450. Kasama na po doon yung pagkain ng 2 pusa namin na hindi naman, kumbaga alam ko din paano ko manipulate yung pera. So, nasa tao din yung kung paano magdisiplina, paano mag-control, paano maghawak ng pera. Marunong lang po akong mag-budget, kaya nakaka-survive kami ni Andy. Plus, hindi na po kami yung kumakain sa labas. Although, nag-order po kami online sa pagkain, lalo na pagka Chinese food. Pero yung in-order po namin, marami po yung leftover. Nakakain pa po namin the following day, So, actually, mamaya nga, ang dinner namin, i-order po namin online.
Chinese food kasi nagluto po ako ng spaghetti, marami na naman po akong leftover. Eh sabi ko, sige, since may leftover tayong spaghetti, kainin natin yan the following day. Tapos ngayon, eto, nag-ano kami na mag-order kami ng Chinese food. May leftover na naman. Nasa ano lang po yan, nasa paghahawak lang po ng budget. Pero, hindi naman yata po ako makapaniwala na 64 pesos per day ang meal ninyo, 3 times a day. Sus Mariosep naman. Noon pa ako alam na alam ko mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas, pero wag naman nila ika-calculate magkano yung gagastusin. Hindi kakayanin, talagang mahal talaga. Kasi Diyos ko naman, kita naman po ninyo siguro yung bigas nila, you know, ang taas, pati yung mga sibuyas, kamatis nagtataasan. Natural lang na, Diyos ko, ewan ko, basta ako, hindi ako agree dun sa kinakalculate kung magkano. Dahil talagang mahirap ang buhay sa Pilipinas. Wala talagang, I'm hoping gumanda yung buhay ng, ewan ko, palagi na lang akong ganito, pero hirap talaga ng buhay sa Pilipinas. Kaya nga umalis ako dyan dahil kailangan ng pamilya ko yung suporta ko. Kaya, ayun, kahit papano nakakatulong po ako. Anyway guys, speaking of pagkain, eto, nagluto nga po ako ng corned beef. Ayan breakfast ko po yan. Kumain na ako. Ayan, empty na to. And, natural, may leftover na naman ako. Pwede ko yung kainin the following day. Kung ano man. Kasi hindi naman kaagad nasisira yung pagkain ko pagkain namin kapag may leftover po kami. So, ganun na lang po ang ginagawa ko. Kasi nasa sayo yan kung paano mo hawakan ang pera, paano ka mag-budget, paano ka mag-discipline sa sarili mo. Yun po yun. Anyway guys, please like this video and don't forget to click the notification bell para po nanonotify po kayo kapag may bago po akong ina-upload na video. Ito po yung aking ayan nananahimik siya. Anyway guys, maraming po salamat and I will see you on my next video. Bye! Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel. Goodbye. Love you all.